So, di ta maglangan o panahon, ready naman ato igsoon, Brother John Jonah. Pwede siya mo greetings, niya, pwede po siya ipaila-ila iyang kauban para po Okay. ilhan pod. Okay. Live ta bro sa Oh. si FD Panabo. Ay, salamat, Oh, no? Salamat kayo. sa Mo nigi pangandoy taga Tabok. Tabok, pag ingon nagtabok, Garden City of Samal, no? So, mga taga Samal, labi na Bro Roland Pards, ang chairman sa Purok Kamatuoran. Amot kung ang taga diri nakakuan ba na mo na mga religious debate niya nag-sponsor. Mayong hapon di ay sa tanan sa ato ang mga kaparian. Although great naman ni Brad Bitonio, pero mo great na lang pud ko sa atong kaparian labi na ang East Day sa Catholic Faith Defenders diri sa sa Panabo, no? Diocesan o Diocese of Tagum. Tagum ang tawagan na, no? Director yun bro, Director. Director yun. Director, meaning mo direct yun na niya. Pag di ka magpa-direct, sigurado wala yun ka sa eksena. Okay. Magana ba, no? So, daghang kayong salamat, Father. Kisay pangalan kanina. Father Jonathan sa Father Abedra. Jonathan sa Abedra, mayong hapon kanimo dadre uban sa mga kauban nimong mga kaparian, kamadrihan og lumilihok sa simbahan. Dili man nato may isa-isa ang pangalan apan salamat kayo, no, sa Ginoo nga ang lawom gyud nato diha nga di naman ta kinahanglan mailhan sa tao, no? Ang kuan gyud diha ang mailhan tas Ginoo. Pinagis natong pagserbisyo apan ang pipila nato ato gyud ato nang kuan nato labi nang nagtimo nato, no? Aton mo na ingon nato special gyud nato pag-mention kay siya man ang atong direktor nato sa kapunungan sa atong community. Mayong hapon po sa mga Catholic Faith Defenders dinhi sa Panabo o sa Tagum. Kutob sa maabot sa atong pagsibya, mayong hapon diha kaninyong tanan. Dili lang sa CFD, tanan nga mga Catholic o mga dili Katoliko nga naminaw nato karon, mayong hapon kaninyong tanan. Hinautunta nga ang grasya sa Ginoo, mudatom og mo masinati nato aron mo kusog pa ang atong pagtuo, no? Nya sa di pa ko malimot akong ipailayla akong kauban kini si Brad Nilson, no? Brad Nilson Kadigal, no? Brad Nilson, pwede siguro kang motimbaya kay taga kuan man ni. Taga Santo Tomas ni, no? Daghan ni og kaila dito sa Santo Tomas. Ay di na lang ta magisgot na atong kaagi nato nga nahimo tang bata-bata sa nidagan o ay lang pagsultig usawing kuan. Kay religious man ni. Una sa tan mayong hapon. Labi na sa atong brother si Brother Bitonio o labo sa tanan sa atong makagagahom na diin mo'y tinubdan ini atong kinabuhi. O usab, salamat usab sa Dream Radio 94.3 FM na diin mo'y inahimong instrumento sa pagsibya ni ini pagyagyag nato may tungod sa kamatuoran na diin gibilin ni Kristo diha sa atong simbahan. So agig kuan pasalamat ko nga una kang Brother Jan nga din iya kong gi pauban at least maminaw okay murag ang kalag lang nako kay istorya nako ani uli ba mas nindot man ang dili kalag atong kay istorya uli mas nindot man ang naatay diin mapupupod nga pagtulunan na maminaw ta naputay makatunan o usab kini ato makatunan pwede po nato ning ipaambit sa uban mo man ini naong gyud tay mga pagtulunan nga makatunan so mao po ni atong ipaabot usab sa uban na wala po dinhi. So sa ako dayong mga sa among lugar, akong itimbaya usab si Yang Brother Yang. Okay, abot man istibal og brad ba? Abot ni Dindo. Nya sa tanang mga kaubanan niya diha sa Catholic Faith Defenders o sa kauban po niya nga mga kaabag sa kanyang tanan mapasalamatan ako og maayong hapon. O kang brother dahil sa si Brad Cesar usab maayong hapon kanimo Brad og sa tanan nga mga technician ni atong Rem Radio 94.3 FM kay kung wat ay technician so di gani mag lanog-lanog ni atong radio technical kita. Technical kita. Daghang salamat og maayong hapon ka nato tanan. Okay boy no mga kaigsunan mao kato si Brad Kadigal ang akong kauban no. Ay lang katingala nga mura pud kog DJ diri kay ngano man. 9 years po ko kaning gitawag og
black timer sa radyo sa kining kuan sa Davao, no? Mo na nga ay mo katingala niya na kay kini ako mga kauban diri mga kuan banggiita ni, no? So ilala kong giimbitar mga kaigsunan para pagpalinaw sa mga pipila ka mga punto nga ato ang giluwatan, no? So una sa tanan gahapon maging Sabado ang atong gisgutan isa introduction pa lang to, no? Ang kining gitawag og ang atong gitutuluhan murag gibersos na to Brad Bitonyo mga kaigsunan nga TLM og Novus Ordo. So ato ipaklaro unsa ning TLM? Stands for Traditional Latin Mass. Mo nang gitawag TLM. Novus Ordo is the Latin term New Order of the Mass. Okay, bag-ong hanay dili kay bag-ong misa ha. Lahi ang bag-ong misa. Kay matod para ba Brad Bitonyo og mga kaigsunan bag-ong misa kuno ni. Okay, dili na siya bag-ong misa, no? Nung managiingon ni Pope Benedict XVI katong ni-resign nga pari nat Santo Papa nato, there is only one mass in two forms. Extra gitawag nga extra kining gitawag ordinary o ordinary. Pag ingon natog extra mao nang Latin. Extra ang tawag na. Ang pag ingon natog ordinary mao nang Binisaya in English, no? But only one mass. Mga languages. Only one mass. Okay. So ang issue magud nato nga atong gi luwatan mga kaigsunan nga lamang goy mo criticize nato ba sa Novus Ordo. Bago Novus means kanang gitawag og Latin nga termino balikon nako Novus Ordo new Novus new order order of the mass mao na gitag Novus Ordo mass, no? Unsa man ang new order of the mass mao nang ato ang misa karon sa Vaticano II, no? Gilugwayan kana sa kining gitawag og simbahan, the authority of the church, but we cannot discount that there are some people who are also kining criticizing the vernacular mass or the Novus Ordo mass. And according to them, they were claiming that the only valid mass is Latin, no other than mass than Latin nga kuan kaning mga Novus Ordo o New Order of the Mass dili na kuno ni unsay tawag aning valid in the sense nga naa manggod diha sa kining giingon nga dili na usbon ang maong misa sumala sa kuprimum, no? So dala nato ang mga hanais dokumento. Una sa tanan akong ipahibalo atong hanay mugisgot ganitag dokumento about sa kining gitawag og misa. Ang karaan nga kining gitawag nga dokumento sa simbahan about sa karaan nga misa ha. Pag ingon tong karaan nga misa katong Latin Vatican I, ang dokumento nga inyong ukbon is Mediator Dei. Okay. Mediator Dei. Ang katumbas niya na, ang counterpart ana sa ato ang Vatican II nga dokumento about sa liturgy, ang gitawag og Sacrosanctum Concilium. Okay? Unya ang Sacrosanctum Concilium, Brad Bitonyo, o mga kaigsunan, dili ginadawat na sa mga sede vacantis. O balikon na kung sa man ang sede vacantis is a group of Catholic, they are claiming that Catholic, but they are rejecting the successor of St. Peter. Ang ilang gidawat lang Brad Bitonyo, mga kaigsunan, 1958 lang, Pope Pius XII lang kuto. Kaya Pope Pius XII, mao na ang iyang pagka-reign sa iyang pagkapapa, diha kutom niya ng 1958. After that, kanang mga sunod nga Santo Papa, gikan kang John 23rd, padung karon dili nila ginadawat. Bakante daw ang kining gitawag lingkurana ni San Pedro. Makadawat ka nang wate Santo Papa na Brad Bitonyo. Sa ato pa naputol di ang pagdumala. Putol. Ni kaduha, tiwasan ta pag yun na. Nabakakon si Kristo pag ingon niya, even the gates of hell, kaya nailog naman daw sa kining na-hijack man daw na. Nailog na daw sa mga gitawag o liberalist, ang buti pasabot nga kanabang mga theologians, mga cardinals kuno nga kining muguba na sa tinuod nga doktrina. Mao na ilang mao nang dinas lang mo dawat ana ang ilang panlantaw, no? So mao na tagaan lang tug idea nga
na aning mga tawhana dili ni kadinay, no, nga mao ni ilang prinsipyo. They are our brothers and sisters, no, wala na to lagi sa likway, but we combat their idea in order to destroy the dignity of Vatican to. Di tam sugot oy nga ingon ana nga naman sa sila baya ang uban na Catholic faith defender, no, nya mingon ba nga sa una sa wala pa maghupot na ng barugana nga bisan ang kamatayon dili makabuntog sa simbahan. Mateo 16:18-19. Even the gates of hell shall not prevail against it. Latinon pag yun na Brad Bitonyo. It ego decutivi quia tuis Petros. It superam Petram edificabo ecclesiam iam. It forti nun libont adversus iam. You are Peter na napan distract, I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. So, dili makabuntog, bisa ng kamatayon. Ingong gitag kamatayon, literal, pag-undang sa kinabuhi. So, dili makapaundang. Sayang simbahan. Nya karon naundang na, kinakagaw na sa dili, tinuod. So, nabakakon si Kristo sa iyang giingon. Ikaduha, ningon si Kristo nga ginagamit po nato sa mga Catholic faith defenders, nga ningon si Kristo nga, og timani ako magauban kanunay kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Wa pa matapos ang panahon. Mateo 28:19-20. Unya mato pa nila naagaw na kuno sa dili tinuod nga pagpanudlo mga leader sa simbahan. Mao nang Vaticano II. So nabakako na po si Kristo kay wa na day siya mag-uban, napildi na day siya wa. Nya madawat nimo ng argumentuha mga kigsunan Brad Bitonyo. Mga modernist daw ang ipuli. Oh, nya kanang modernist matud pa silang pag-picture out na mao man ang mga erehiya, mao man ang gates of hell nga ipasabot nila. Kaya ako man ang gibasa, what do you mean by gates of hell? Mga heretics man nya, mao man ni ilang giinaingon, mga heretics ni. Meaning napakya si Kristo. Sa iyang saan nga duha ka buok. Mao bitaw nang akong ibalik na sa ila kay ang uban ana mga depensor man na sa una. Unya nawala na ning duha ka saan ni Kristo. Di naman layo nagtubag. Dili na mo evade na siya. No, balik ko na to. Magisgot ganita og kining gitawag mga kaigsunan og misa. Sa ako nang giingon ang usa ka dokumento nga nagisgot sa misa sa Vatican I mao kaning Mediator's Day, no. Sa Mediator's Day mga kaigsunan number 60. Atong basahon na. Unsay nakaingon diri dili bagid pwede nga magmisa ta og lait tungod kay matud pa sa Cuprimum nga nag-ingon dito nga forever and ever. No, kanang pag-ingon din ha, juridical document managod ang kining gitawag nga Cuprimum. Na diha Brad Bitonyo mga kaigsunan, gagiingon din ha nga walay mumisa og lain. Dili pwede mumisa kag lain kundi Latin lang. Kay kung mo usa ka bishop, usa ka pari sa diocese, kay balaod man guna sa universal kaniadto sa pagpagawa sana ni Pope Pius V sa 1570 nga official nga misa is Latin yun, no? Nya gibutangan yun na nilag balaod nga kaigsunan kanang gitawag ko primum. Unya nguban ra ba masipyat mingon dogmatic, dili na dogmatic. That is juridical document to govern the Latin Mass. Nga kinsay mosupak ni ana malatiguhan jud Santo Papa. Mao nang balaod kaniadto. But after ni Pope Pius V, ang successor nga pari, doon naman po iyang kaugalingong gahom. Kung iya ba tong sundon o dili. Oh, naman ang ila kigilansang man la sa Cuprimum ang mga papa karon. Nya mo na kay wa man mosunod ang mga papa human ni Pope Pius X. Labi na ni Pope Paul VI, no. Kay siya man ang nagkuan jud aning sugod aning Novus Ordo. Apan wa nila masabti nga bisan sa karaan nga dokumento sa Vatican I, Mediator Day number 6, basahon ako mga kaigsunan kay nisaar batang ang father nga dokumento gyud, no? Kay katong pag-unang salbo gud Brad Bitonyo wa tay murabag opening salbo lang to nato, no? Pero kanay particular na ni, atong basahon ha. Giingon din tabangi kuno ko ninyo og kining binisaya nini, no? Mediator Day number 60. Kay by number man ni siya. Unya mingon ra ba ang mga sede vacantes nga dili sila modawat og dokumentong Vaticano II kay mga sinulat ko nag mga gitawag og liberal, mga heretics ang tawag nila. So gamitan nato sa dokumento nga ilag yung gusto para wala sila kasulti sa tuwa nga
di sila mimon mudawat ani. Og di sila mudawat ani, buti pasabot na ila ra pong gisupak ang ilang kaugalingon. Di ba? So basahan nato ang sa giingon din eh. The use of Latin language customary in a considerable portion of the church. It is manifest and beautiful sign of unity, as well as the effective antidote for any corruption of doctrinal faith. O, nindot kayo. Period. Ngingon diri, padayon ta. In spite of this, bisan pa ni Ana, bantay pa kayo ha? Mediator din, dokumento nin nga Vatican I, dili sila makaingon ini nga dili ni angay dawaton, kay maoni lang gusto. Kay mubasa gutag sa Sakrosantong Konsilium, bisag na, basahon gyapon to nato, dili sila mo dawat ato Brad Bitonio, kay sinulat to sa Vatican II, nga gi-branded nila nga sa mga heretical. Mga hijackers. Ang tawag na hijackers, gwapo pa kay kuan. Termino. In spite of this, the use of mother tongue. You know what is mother tongue is? Ato na ipahibaw ha. In spite of this, the use of mother tongue in connection of several of the rights maybe of mass advantage to the people. Mangutan na ko ni mo Brad Bitonio, unsa may mother tongue sa Pilipinas? Ato ang kuan. Bisaya, Tagalog. Tagalog. Mao na din but pasabot. Mother tongue. Oh. Ug asa ka nga lugar ng puyo. Para sa Japan, unsa may mother tongue nila? Nipongo. Nipungo. Unsa nagingon dira? In spite of this, klaro kayo. Dokumento na, meaning bisan pang ang dokumento nga Vaticano I nagsuggest na nga pwede di ay i-change ang lingwahe sa misa, sa liturhiya. Language sa may giusab ang Pero mo lagi na nga bantayan lagi nato ato na ipasabot ha. Palayan nato at least diha palandaan nakasabot na ta no. In spite of this, the mother tongue in connection with several of the rights may be of much advantage to the people. But the apostolic see, meaning ang Papa, pangingon kitag apostolic see ang Papa. Ang Santo Papa. But the apostolic see alone is empowered to grant this permission. Nya kay gigrant man na sa Papa. Supakta. Kamong mga sinibakantis nga nisupak sa Vaticano II. Inyo nang ligwatan. Saan ninyo pagligwatan na? Dokumento man na. Mao man paborito ninyo. Nga bisan sa dokumento na sa Mediator Day, Vatican I, gitugot na diay ang mother tongue. Pero wala giwala ang beauty of antidotes sa corruption ang Latin Mass. Unay kanindot diha ba? Kay wala biyae ang usa. Di ba? So, gingon din eh. It is forbidden, therefore, to take any action, whether of this nature, without having requested and obtained such consent. Since the sacred liturgy, as well as we have said, is entirely subject to the discretion and approval of Holy See. Kisa daw ang discretion, kisa daw ma-approve. Kung magmisa kag mother tongue, pananglitan sa Amerika ka, sa may mother tongue dito. English. Pero mananghid kuno ka, discretion kuno na, empowered kuno na sa Holy See. So meaning, that particular statement, number 60, in Mediator Day of Vatican I document, stated and very clear that there is a suggestion nga pwede di ay kamo misa bisag dili Latin. Onya, asa naman tong giingon ng Latin ra gyud? That's why kining nagsuroy-suroy nga nanghilo sa pangunahuna ang uban ni undang na pagka-PSL kay nahiluan ang unahuna, balik na. Kung naminaw ka karon. Kay naa sa dokumento. Clarex, baka ayaw na nga tubag. No need to be emphasized. Okay. Dili na punta sa bagong dokumento para
gibasa man nato ang taga Vatican I, magmahay unya ang taga Vatican II. Unsa may dokumento counterpart sa Mediator Day? Balikon nako ang document nga Mediator Day. It is a document regarding all aspects of liturgy or mass, misa sa Bisaya. Ang counterpart na sa Vatican II kining gitawag sa Crusantum Concilium. Ato lang basahon be ang unahon na natong 36, isunod natong 30, the number 50. Gidad-an na gyud mo nako og kining kuan kay binag-on ta gidagin ako kong computer. Atong basahon lang sa to number 30 ba to? Saan na to unsay nakasulat sa number 30? Kining Sacrosanctum Concilium about sa liturgy ni, pero kani nga dokumento Vatican II giayawan ni nila. Kay tungod lagi niya ng mga issues nga dili sila mo dawat na. Number 30 Sacrosanctum Concilium about sa liturgy to promote active participation pasabot diri mga laiko kaysa Vatican I nga misa spectator ka lang, maghilom ka lang, pero diri sa bag-ong gitawag nga misa, bag-ong hanay sa misa, doon na promote active participation of the people should be encouraged to take part by means of acclamation, responses, salmodi, salmobas, panaword sa salmo, salmodi, antiphons, and songs, as well as by actions, gesture, and bodily attitude. So, kinsa gipasabot ni Brad Bitonyo, ang mga, manimbahay. Kay kaniatong Vatican I, wala gyud kay active participation. Magnganga ka lang, mingon ang pare, tindog, talikod na po ang pare, lingkod, makakibang kung sa giyaw-yaw dito ba? Gatubang kanunay sa gitawag altar. Kaya ang altar kaniadto isa dili man pareha karon nga akwan man ron adversus populum, no, di ba? Ad orientem na kaniadto termino man guni ato ipaklaro kay basig na reklamo unsa man ang pangisgutan niya. Ang ad orientem mga kayson, ang altar gibutang sa daplin, walay dili katuyok sa lamisa ang pare kay gidasok dito sa daplin. Mao na nga di siya katubang dito kay mao nang design sa altar kaniadto, mao nang magtalikod siya. Kay mao man ay design. Mao na gitawag og ad orientem. Karon ang pare magatubang ang termino na sa Latin versus populum. Mao nang ang pare makatuyok na sa lamisa, no? Ilahan nang gikuan, ilahan nang gikritik. Nanundog na kunuta sa protestante. Kanang ad orientem ra kanang pleasing to the east ba? Oo, but ang dali ra masabtan kay kuha man sa kasabot asa nang east, asa nang west. Ang dali nga papasabotan na ang kalahian gibutang sa gidasok sa daplin mo nang dili katuyok ang pare mo nang ang pare magatubang sa magtalikod sa tao og ato karon adversus populo matubang na sa tao. correct, magatubang na. Pero akong naibaw-an sa theology ni ana na lahi man ang theology kaniadto, lahi ang theology karon. Nag-develop baya ang theology. So balik ko na to asa na tato, gesture, bodily attitude, and the proper times all should observe and reverent silence. So, unsa daw ang misa karon? Doon na participation. Unya kinsa may mo approve aning tanan? Si Brad Jan? Holy See. Si Brad Cadigal? Si Brad Bitonyo? According to the Si Mediator Father Dei, Dili. Holy See. According to the document of Mediator Dei, Holy Oo See. nga diha ang punto. So, according to the Mediator Day, with approval empowered by Holy See. Holy See. Nyakin sa maron na nasa Holy See. Sila. Mao na mga kigsunan, sa in English pa, I'm not intended to hurt anyone, ha? Wala ko musulti diri para masakitan mo. Kamo nga nakadungog nga kuanan wala. Ako lang giklaro. Kay isip ako nga Catholic Faith Defenders at the same time organizer sa CIPLAM, sakitan po kong atake sa uban nga namang ko'y nahibawan nga dili man na mao. Di ba, Brad Bitonyo? Dili man na mao. Mao na nga
sa giingon na ni Brad Bitonyo nga kinahanglan jud mention ta og dokumento. O niya, na-mention man natong dokumento ron. Gibasa pa yun nato. So, duha to ka dokumento. About sa liturgy, mediator day. About sa Vatican I, sa Chrysostom Concilium. Kaya nga nung naaman na participation na. Tungod kay naana, gialaw na daan sa Vatican I nga pwede. With permission lang. O, di ba? Karon na mga pangutana. Mingon man sila, mga kaigsoon. Di ba sa din na ito, number 50, kay number 30 matutugibasa, no? Sa Sacrosanctum Concilium, unsa may atong mabasa diri sa number 50. The rite of the Mass is to be revised. Klaro, yun. Ang rito sa misa, pwede siyang i-revise. Pero di sila madawat na ni Brad Bitonyo. Sa Sacrosanctum Concilium man na, Brad, mga sinulat man mga kining gitawag o kining liberal. Vaticano II man na, di mo dawat na. Pero ato ning gibasa para klaro ato istorya nga naa din nga atong inistoryahan diri base sa dokumento. Para ni sa mga taga Novus Ordo. Atong basahon na, mo ni gunitin ninyo. Atong basahon in tuto. The rite of the Mass is to be revised in such a way, bantay pa kayo in such a way that the intrinsic nature and purpose of each several parts, as also the connection between them, may be of more clearly manifested, mapadaya, and that devote an active participation by the faithful, meaning kita, may be more easily achieved. Mao din ang tuyo sa Vaticano II. Ang misa, rito sa misa, pwedeng ma-revise in such a way nga niyan ang mga pamaagiha, ang intrinsic nature and purpose of several parts, mga, mga rito, several parts, kada bang iyang mga rito, gingon din also in connection with them, is more clearly manifest mapadayag. Pananglitan. Ningon ang misa kaniya to, Mysterium Fidei. Niyang ray ng tao, unsa man ang Mysterium Fidei? Makao na. May kasabutan na. Pasalamat nga naay gitawag vernacular, mother tongue misa, kay bato pa diha Ang giingon din nga ma-achieve ang kining gitawag, ma-manifest ang kining gitawag katuyuan. So, pag abot na sa English, kay daghan naman ang in-English makasabot, in-English ang Mysterium Fidei. Mystery of Faith. Kasabot na. Nga kato ding Mysterium Fidei, misteryo sa pagtuo. Ang buot ipasabot ato. So, gipasabot na yun ang active participation. Kinsa may mulitok anang mysterious pagtuo? Si Kristo? Dili Kay matod pabaya sa uban nga kuan mingon nga pangutanan nako Brad Bitonyo katong dito sa plaza nga ningon sila nga kining gitanggal kuno na sa original nga consecration of the Mass sa Latin. Ang form of consecration gitanggal dito sa sulod. Nila. Gitanggal ang Mysterium Fidei kay apil man na siya, no? Mao na nga isa sa ilang reklamo mingon sila nga dili valid ang Mass. Okay? Mao na ilang punto. Pero dili man siya part as essential kay ang misa manggod adunay gitawag duha. There are two parts, no? Gitawag validity and liturgy. Unsa man ang duha ka termino na alang sa mga yano. Pag ingon na to validity, when the Mass is valid, kanus ang misa mahimong balido, mahimong lawas ni Kristo, because the Catholic doctrine, we have a belief of unsay upat na lang ka? Tarunga. Meaning ba how to become mas valid doon ay upat. Lagi. Tarungan nagkuhan kaya abi na kog oras. Ambiguous ka mo kan. Akong amigo ba? Sinya sana siya manager naman siguro ni wala oras.
ang gibuti diya dunay tulo ka kuan nga mabalid ang misa. Dili wa pa ko diya. Ang gitawag buot na kong punto, pag-ingon na to og there are two statement nga tong gunitan. Validity and liceity. Unsa man ang duha ka termino? When the mass is valid. Matod pa nila, kung dili daw tanggalon ang Mysterium Fide, valid ng mass. Karon kay gitanggal man na, gibalhin man kuno na diya sa bag-ong hanay sa misa, dito naman gibutang sa kanta kanang gitawag resurrection. So dili valid kay kaniya to part daw sa consecration. Yes, part na sa consecration, but that is not part of validity. Dili diha nga kung tanggalo na dili mabalid ang misa because there are two only words nga mabalid ang misa. What are they? Brad Kadigal, aron na po kay mahimo dia. So, mo nag-ingon na ito nga, this is my body, this is my blood. Tumpak. According to sa atong dogma. Tumpak. Mao na ng words nga mabalid ang misa. Latin, ma-memorize mo? Sa lawas? Katong yun, hic is inis calyx sanguine, nobi eterni testamenti. Nos, tanawa? Nya ang sa chalice. Sa ni kang sanguine ba? Calyx sanguine mo ng chalice. Sa chalice sa kining lawas ni Kristo, sa Latin na. This is my body. Sa Bisayaon na ako. Bisaya na no. Para masabtan. Oh. Kini mo akong lawas. Oh, moro na makapabalid sa misa, bantayan na to ha. Bantayan na to. The rest ni ana, that is kanang gitawag sa tawagan na ritual sa misa. Mao bitong gipangutanan nako ang isa dito sa nagkuan-kuan na nagsaway-saway nga ang misa daw nga Novus Ordo iya na siyawa. Kana bang pag-ingon Mysterium Fide, Mystery of Faith, mystery sa pagtuo, gilitok ba na ni Kristo sa ebanghelyo paghimo niya sa misa? Adaghan siya balik-balik. Wala na gilitok because that is supplied by the church. Bradjan, naay palawom sila mga pangutana na Bradjan. Kaya ano mo sa criteria mong God how to become valid, kinalan ordin Di, iklaro, sa mga valid, iklaro, kay may valid ang atong pag-istorya. Iklaro, ihat na iyon, unsa nga pasabot ni mga valid? nga kining gitawag na tog NOM dili siya valid sa Di, iklaro kay, dire, ako na lang. Ang buti pasabot ni Brad Kadigal, aron mabalid ang misa, adunay upat ka elemento. Elemento. Number 1, ordained priest. That's number 1. Kadua, Padayon, Brad Matter, Kadigal. unformed. Ipasabot ng unsa Kaya ng ang matter, ilang- unsa ng matter on form. Ang matter unformed kanang gamiton elemento niya Di sa isahon na to. Ang matter nga gipasabot mga kaigsunan kanang gamitonon ba? Para nang wala bread and wine. Matter na siya. Matter na siya. Unformed mo nang gitawag ilitokon sa gitawag rito panahon sa rito. O di iklaro, ang buti pasabot ni Brad Kadigal nga katong ilitok sa pare, this is my body, this is my blood. And the rest of that mo nagi panday sa simbahan. But according to them, according to them sa mga extreme nga Vatican God, si Bacantis, kay kang Pope Pius the Fifth Manggod, giingon dito sa pagkudipay niya 1570, July 27, Sa 1570, koprimom. koprimom nga document, naamang gud dito ang Mysterium Fide, nasulod yun sa Yes. form of consecration. Yes, sir. Tungod na kay balaod juridical ka na nga kanang hanay sa misa walay usbon. Correct na. Ang ako tong gistoryahan karon kining bag-ong hanay kay dunay power ang Santo Papang musunod niya. Mabitaw ang pangutana, binding ba ang future pope niya ng koprimom ni Pope Pius V? Binding ba? Ang tubag dili. Kay kanang dokumento nagtuon ta sa simbahan, oy Catholic Defenders, paminaw mo tanan. Kaya nga atong kalaban naras duol. Naras sa sulod. Nasulod. Pag di ka kamao, sigurado ang imuhang tinanawan sa atong misa karon mingon nag-iyasyawa. Grabe mo tisok ba, no? Grabe mo tisok, no? So bantay na to, ang koprimom mao nay balaod, balikon ko unsa nang koprimom, di na makaon. Mao na ang dokumento nga nagprotekta sa Latin Mass nga matud pa niyan balaura forever and ever og dili na usbon. Kay kung bisang kinsay mo usab ni ana, makatilaw siya sa gaba ni sa lingkuranan ni San Pedro mismo. Anatima Bradjan ilang gigamit. Gaba dito. gani, gaba. Mo na binisaya sa mga Bulanon, gaba. Libang ka gaba, mabuktot. May mga rehis. Magabaan ka. Anatima ka.
isalikway ka. Ngano man tungod kay istrikto ang co-primum kaniadto sa 1570. Busa sunod jud sila kay istrikto baya asang rubrics position sa pari lahi na dinumero ba na ang karon tanawa karon sobra na pud ka luag di dagang abuso. Pero dili nagpasabot nga mubalik ta kaniadto kay aron mawa ning abuso kun dili na may guidelines unsaon ang postura o linihukan nga dili maabuso. Tungod lang kay giluagan mo na pag-iro nga bisan asa dagan. Purya de los Buenos. Kay naman po yung mga pare nga nagtuman jud sa rubrics sa misa. Rubrics mga kaigsunan kanabang panlihok sa pare sa dihang magmisa siya dili pataka. Dili kay taka lang siya singgit, pataka lang siya kuan ana. Mo na gitawag rule sa rubrics sa misa. Okay, basi mingon sila Brad Bitonyo unsa nang rubrics makaon siguro na. Nga break siguro na nga kanang gitawag mo ra o kanang halublak dili na breaks halublak. Dili. Rubrics sa misa, tamdanan sa pare nga magmisa sa tama nga posisyon, tama nga lihok o dili patakag aksyon. Rubrics ang tawag, ana. Okay? Kanang germ, Bradjan. Ipasaklaro ang germ. General instruction of the Roman Missal. Dili ng germ nga sabunan na to para matanggal. Dili na. Muna siya, no? So, una, valid to become valid mass, number 1. Wa man na mawala, Vatican 1 o Vatican 2, mao man na ang elemento. Orden priest, giordinahan nga pare, matter and form, o gitawag intention. Upat man to. Upat na, kay matter and form naman to. No? Mao na siya, mahimong valid ang misa. But, kuan dugang ni ana katong sa rito gid mismo mo nang mingon sila gibalhin ko no ang word of consecration ang mysterium fide mo nang mingon sila dili na valid. Ang tubag na to na valid oy nganong di man valid nga duha ra man na ang form of licite mo na nga katong form of licite legal ba licit meaning legal panahon ni Pope Pius V sa 15, pag-codify niya sa Latin Mass na itong 1570, kinahanglan sundon yun to. Kay makatilaw yun ka sa iyahang balaod, kay kuan man to kayo, higpit man. Pero pagkahuman niya, pagpuli na ni Pope Paul VI, nang niluag ang misa, kaya naman siya gahom. Naman siya authority. Motong nilugway siya kaya naman sa mediator day nga pwede day siyang gamiton ang vernacular. Mo nang ni ay Novus Ordo bagong Novus Ordo. Novus means new. Hanay nga misa. Dili kay bagong misa. Balikon ko. Usa lang ang misa in two forms. Gitawag extra for extra kwan? Ano ni sa Brad, according to the document Summorum Pontificum by Pope Benedict XVI, Correct. there is only one mass in two form. Ordinary forma and extraordinary forma. Mao nang Latin Voto Poprio Summorum Pontificum Yes, by Pope mao na Benedict XVI. mao na siya. So dili ta moingon nga dili ta mosimba o ga Novus Ordo kay mao ni mao na. Kaya nga naman, naminaw man po na nagsuroy-suroy dihang kinsa nang nagsuroy-suroy nga nag-inject nga ayaw mo ani-ana kay dili na misa nga Katoliko. O, di ba? Mao na ang usa diha sa pangutana. Karon, naatay kining gitawag og gamay lang history sa kani mga pangutana na ato ang hatagag pagtagad, mga kaigsunan. Naipangutana nga kinahanglan ba gyud nga ang usa ka Katoliko maminaw lang sa husto ba nga pag-ingon nga ang mga pipila ka Katoliko ingon ang pipila ka mga Katoliko nga kinahanglan mosunod ta sa Santo Papa diha lamang sa iyang pagpanudlo sa ex-katedra labot sa pagtuo og moralidad. Ex-katedra lang ko no. Meaning kini man kung ex-katedra official ni nga panudlo. Official basta ex-katedra gipronounce na siya gisiliwan gyud Santo Papa ginamit ang iyang authority. Naitudlo Santo Papa ordinaryo. Unsa man na siya? Kanang mga gitawag encyclical. Ordinary na dili na ex-katedra. Matud pa sa uban labi na sa mga traditionalist ultra
o sa Luis C. de Bacantis, kana lang kunong ex-cathedra paminawon. Kanang mang-encyclical, dili. Naunsa na, unsa tubag na to, sumala sa gitawag nga dokumento sa Pastor Eternos, chapter 3. Oh, bantay ha? Unsa nga dokumento? Pastor Eternos. Unsa nang Pastor Eternos? Mahitungod ni sa dokumento sa autoridad Santo Papa. Kan dokumentong ginganlag Pastor Eternos in Latin. Giingon din sa chapter 3, sabi ni sa in English. One of the power and character of the primacy of Roman Pontiff. In paragraph 1, the Roman Pontiff is the successor of Blessed Peter, the Prince of the Apostles, the true Vicar of Christ, head of the whole church, and the father and teacher of all Christian people. Mao na, bantayan na ha? Mao na ang sa Roman Pontiff. Binisaya, ang Santo Papa mao ang sumusunod ni Pedro, prinsipe sa mga apostoles, matuod nga ambasador ni Kristo, pangulo sa tibok simbahan, ug amahan sa magtutuo sa tibok kalibutan. Unya, di na kamutuan eh. Wanay amahan sa tibok kalibutan karon kinsa naman? Oh, ikaduha, paragraph 2 of the Pastor Eternos document. Vatican I na. Basta mga sa di may mutuwa na kasi sinulat sa Vatican II. Mga hirihis na diya. Vatican I na. Ila gyuning Salomon ug Mayo. Nya tutukan yung Mayo. Paragraph 2. Both clergy and faithful of whatever rights and dignity, both singly and collectively, are bound. Bantay are bound to submit his power by the duty of hierarchical subordination and true obedience, and this not only a matter concerning faith and morals, but also in those which regards to discipline and government of the church throughout the world. Oy, matuod ita Brad Bito yung mga kaigsunan, dili lang sa dogmatic niya, sa disiplina po di ay. Nya di naman kapadisiplina. Nya unsaon man ng Pastor Eterno sa Vatican I? Tablahon tanan ni. So sila ang niguba nining dokumento nga ilang gituhuan kining mga gitawag ultra traditionalist. Kaya na may inuna ko ultra traditionalist, kaya na mga traditionalist karon nakipag-negotiate pa para na ng SSPX sa ato ang Santo Papa karon. Pero kining gitawag si Di Bacantis nga grabe mingon na walay Santo Papa karon kanang Vatican I dili na mao ang simbahan, mao ning gipasabot maigo sila ani. Tanaman diri sa dokumento nga kuno mo kabasa di ani. Nga dili lang ta mo tuo, ingon nga siya nagtudlo sa ex-cathedra sa moral asa sa gubern. Basahon na to sa Binisaya. Unsa miging sa Bisaya? Ang kaparian og matuhuon mining kita sa bisan unsang rito, dignidad, sa tinagsa o sa hinugpong, kinahanglan magpailaw ngadto niini nga gahom pinaagi sa katungdanan sa hierarkikanhong pagka masinundanon og matuod nga pagka masinugtanon kung kini dili lamang kalabot sa pagtuog moralidad katong ex-cathedra lang ilang gituan, kun dili lakip usab ni adtong may kalabutan sa disiplina mutuod ata sa Santo Papa kung may tungod sa pagtudlog disiplina o pagdumala sa simbahan kinatibuk-an sa tibuok kalibutan. And that is also gitawag og naa embodied in the Canon Law 332. Naman tay Canon Law dili na to. Unsa man ning Canon Law, dili ning kanyon ha? Dili ning kanyon basta mingon usa nang ingon niya canon. Brother, dili na kanyon. Canon ang buti pasabot law of the church balaod simbahan. Naapod na sa Canon 332 sa atong basahon labi. Sa giingon din Ang problema Brad Bitonyo mga kaigsunan kay kini nga kung Canon Law revised ni 1983, ang ilang ginadawat 1917. Basahon lang yapon na to. Basahon lang yapon na to. Kay kabalo ko, kay nga naman, mo lagi na nga kung kabisihan karon Brad Bitonyo, dili ra kay tubago ng mga protestante Brad Bitonyo, oy. Patakiha, di ba matulog lang ko, pangmutana lang ko nimo. Unsa ilahang giatake, kay kabalo ko tubag bisan ni kuminaw.
Ano man naliguang naman tali bisag si Brad Bitonyo bisag muhagok pa na siya duha ka oras na magyaw-yaw ng pastor. Kabalo pangutan ulan na ni Brad Bitonyo mga sipli dire unsay giyaw-yaw na larawan. Kay balo na nagutay pangatala. Usa kini ang lisod. Kay dili man tanan sa IPD nagtuon ani. Ako mga siguro hapit na tuig akong tinuon ani. Daghan akong nauting kayan. Magpadayon ko kay ngano man di ko makadawat na ng ilang ingnon nga ang misa iya siyawa binuang nayawaan na dahil ng atong simbahan ron. Dire sa kanon balaod simbahan kanon 332 paragraph 1, the Roman Pontiff acquires full and supreme power in the church when together with episcopal, meaning mga kuan ba, mga obispo, kanang college cardinal, episcopal tawagan na. Consecration, he had been lawfully elected and has accepted the election. Mao na nakabutang. Di na natin ipadayon. Klaro kayo, even Vatican I document, Pastor Eternos nag-ingon nga dili lang tamaminaw kung dugma lang. Kay moro may ilang paminaw, dugma. Unya kining atuadong simbahan Berbitonyo karon di naman ni dogmatic, pastoral naman eh. Ngano, wala sila kay balo. Nga sa akong pagtuon sa pag-utingkay na kos dokumento, duha man dahil ni Brad Bitonyo mga kaigsunan ang gigunitan simbahan. Dili lang dogmatic, pastoral ug dogmatic dahil ning simbahan sukad pa sa una. O sa una, sa before Vatican I, hantod Vatican I, dogmatic ang gipang tudlo because of tawag sa panahon kay daghan kayong mga reformist nga ni atake simbahan. Di lang yung reformist, ni protestante na yun. Okay pa tong reformist, kaya ni balik man, sama ni Loyola. Gibasa na ko ni si Loyola, founder sa Jesuit. Reformist ni kauban din ni Martin Luther kaniya to. Pag 15th century, nagbulag sila si Martin Luther na tuluyang na protestante, pero si Ignacio ni balik sa simbahan o ni bawog allegiance. Ngano ni bawo ko, kay Ignatian Prada ko sa theology, Ignatian ko. IRIP, kanang IRIP. I-promote atong IRIP, Ignatian Institute of Religious Education Foundation nga naaron sa Diocese of Davao. Kinsa tong laiko nga miskwela makabaton og kanang degree as theology pareha nako. Pwede mo mato dito magbayad lang mo kay wala may libre ron kay pandemya biya. Ako padung nako unta sa Brad Bitonyo mga kisunan, padung nata ko sa doctorate. Unya kana nasirad-an man mo ng kwak doktor sa ko. Bradyan, naay mga gimaw mong pangutana na encounter po ninako sa mga extreme pod nga mga traditional Catholic. Na mato nga ang hinungdan daw nga dili na sila kayo mo tamod sa atong Santo Papa kay naam puday dokumento pod nga nasa Pastor Eternos pod. Giingon dia nga if the shepherd become a wolf, the first duty of the people is to defend itself. Ang ilang katarungan, unsa man daw nimo pagdepensa sa imong kung wa ka kabangkaga sa imong mga pagtulon ng doktrina mo na sila sandig daw sila sa mga dogma. Kay ilang gigamit nga teksto kanang 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Nga miingon si San Pablo, hoptin ninyo ang mga sinulat og mga pagtulunan sa tupat tong mga tradisyon. Nya kay ang ilang katarungan wala naman daw tamistan sa atong tradisyon. Wala na dili ingnon nato wala na mo stand ang Vatican II. Sa gitawag tradisyon. Kay nagbinag-o na lagi daw ta. Motobagta. Tubagong gyud na. Kini siya manggod nag-journey ni atong pare, hindi lang ko mag-isgot nga nahimong si Di Bacantes. Pero naulian lang ni, naulian ba? Ano man, anaon naman na sa Espiritu Santo mulian. Okay, tubago na to. Kay Lindot, wali ko masayop Brad Bitonyo na mleti question din nato diri. Abi na kumulaban is ko, mangutanam din noon. Giunlay min noon ko. Dili ay, ipaklaro lang na para doon ay gitawag kahayag ba. Mas may manggunang puros napoy pangutana. Lubugon para mo tinaw. Doon ay giingon, it is the duty of sa kaning kuan ha sa gitawag argumentation and debate. Nganong magamit yun na ako na kay nakabasa man gud ko niya kaduha naka-cross enroll po ko na although commerce ako nag-graduatean Brad Bitonyo pero dugay kung baba niya kana membro man ko sa kaning Umladisian University Mindanao Debating Club pero mga politika lang to ako sa una
Nya gitransfer na ko sa religious kay way kahumanan. Nya ka serbisyo pag ito simbahan sa Ginoo. Doon ay giingon sa panultihon sa Latin maxim of the argumentation and debate. It is the duty of the one who alleges to prove what he says, not the one who denies it. I-prove nila nga unsa to ingon nila nga kining gitawag nga nahimo ng wolves ang Vatican to. Where is your document to prove that the Vatican to is already a wolves? Mo nang mo dipinsa na ta sa atong kaugalingon nga mugto sa doktrina. Na ba? According to them, mo lagi. gihimo daw sa atong mga nakigdialogo para sa mga pigan nya nakig-joint daw Delay na siya sila mga- katong imong statement nag-ingon ang shepherd meaning ang Vatican to. Shepherd man na nato, Okay. mo become a wolves na siya, meaning mahimo ng traitor, mahimo na siyang gitawag heretics, mo nang ang depensa sa mga tumutuo nga makahibaw sa doktrina. Karon ang akong pangutana, you can prove that nga nahimo na sila nga kwan? Di can prove? Mo na'y pangutana. Mao bitaw na ako nang gitubag sa imo, di ba? Makong tubag sa imo, can this show us? Na-intact pa man ang doktrina karon. Wala naman ta magtudlo nga kanya tunay purgatorio karon wala na. Oh. Wala man. O nagingon it is the one mo prove sila ni ana kay sila man ni aligar. Dili kita nga dinay ana. Unya ming mangutana tag dokumento, what is your proof? Panalitan katong giingon nimo sa Pachamama. Oh, unsa may ikuan nila to, be? Sige daw. Unsa may ikuan nila to? Gi-welcome daw nato ang mga pagan gods sa mga gitawag pagano. Okay, katong gitawag Amazonian. Okay. According to them, that is the God of the Mother Earth daw to. So, Ang ingon pa nila Brad Bitonyo, kuan ko na ba? Ay pog hilom-hilom diha. Mura mo pug motik og exam. Gi-compromise daw nato ang Ko atong diha, pagtuo. ingog po diha. Compromise daw niya, water down daw. Wala man gi-water down. Okay. Tubagon na to. Katubang pag-welcome sa Vatican nga ang Pachamama gidala. Kana Pachamama mga kaigsunan kasawa masayon, mo nay goddess sa mga pagano. That is counterpart of Mama Mary, the Mother Earth. Mao bitaw to murag buntis talahon. Ang ingon nila nagbetrayal na kuno ang gitawag Vaticano II, Brad Bitonyo kay gi-welcome naman nato ang mga pagano. Kibalo kang sa tubag na ko simple ra kayo. Kung mingon tag betrayal na siya, kung mingon tag kanang unsay tawag another term na nila, dili pa betrayal gawas compromise. Karon, panahon ni Kristo, nangatao si Kristo, si Maria o si Jose, ni-welcome man po sa tulo ka pagano, buot by pasabot, nag-betrayal sa faith, tinuod nga pagtuo si Jose o si Maria? Tubaga ko na ninyo. Kay pagano man to? Kung sa man to, Hudiyo to, dili, katong tulo ka hari. Pagano to, dili, pagano to? Astrologers. Oh, astrologers, pero dili to Hudiyo. Dili odiyo. Pagatigan gyud to. Kay duha Magikan man na. sa mga pagano nga Oh. gingharian. Nakaroon, gi-welcome man nila, gidawat man nilang mira insinso, meaning nag-betrayal si Jose sa pagtuong Hudiyo. Gitakas tuwag? Mao na diha tun-an ang theology digs. Wala mag-betrayal. That's why ipasabot na to nganong gi-welcome to because we have a document, natay dokumento sa Vaticano 2, 16 document kanang gitawag og unsa gito? Nostra Aetate. Nostra Aetate. Bright kay Brad Bitonyo. Nostra Aetate. Oh. Nalay is iya gi-plural lang niya. Pluralize. Dokumento na nga nilatin mga kaigsunan. Nostra Aetate. Sa Bisaya niya na dokumento nga paghugoy-hugoy nato nga Kristiyano Katoliko sa mga religion nga dili Kristyan. Kay sa Vatican I wala na. Oh, nakuha ninyo ang distinguishment? Mo na ang Nostra Aetate. So, wala man na sa Vatican I, dili makadawat sa kabag-uhan ang mga tao sa traditionalist nga uban. Especially sa mga ang simbahan, Brad Bitonyo, mga kaigsunan, dili man na siya sa magtubig nga stagnant. Tanawan ng tubig nga stagnant, baho ba na, langog. Tama? Pero magdaloy gani na, presko na ba? Sample lang na. Ang simbahan is living. Nagtubo, sama sa mustasa, nga magkadako pa. O, di ba na sa parabol ni Kristo?
ang gingarian sa Dios sama sa liso sa mustasa. Nangutana ko ni ana, unsa nang liso sa mustasa? Gitan-ano ko ang mingamay kay nga liso. Pero mahimo siyang dakong punuan ug matod pa sa sumbingan ni Kristo, bisan ang mga nagkalain-laing langga musiba kaniya. That is the prefigure of the Church of Christ. Nidako ang simbahan. Oh, unya unsaon man pagdili sa simbahan ug dili siya mo develop. Mao na nga ang simbahan dili man lang siya simbahan lang para sa Kristiyano. Simbahan ug inahan usab siya sa mga tawo nga gibuhat sa Dios. Kaya nasayod ang simbahan nga siya ang gitawag lumen gentium. Unsa man ang lumen gentium dili na katong lumen nga init kay sabaw kaunon dili. Kay naay lumen. Termino na sa kining Latin nga dokumento. Unsa ganin na sabi ni saya? Kahayag sa mga hintil. See? Kahayag. So kita ang simbahan may kahayag sa mga hintil. Kahayag sa mga gitawag o kining mga dili Kristiyano. Mao na nga kinsa man ang moduol, ang ngit-ngit o ang kahayag para ang kangit-ngit mahayagan. Ang kahayag gayon. Mao bitang ingon si Kristo sa San Juan, kung atong i-theologize ba, i-connect na to. Kaya di man daw matud pa ni Father William Mali Brad Bitonyo, I will not consider you as lay theologians if you cannot integrate from biblical, historical, down to science. 8:12 na, Brad, yan. Oh, ingon si Kristo akong kahayag sa kalibutan. Amon maglakaw subay kanako dili na maglakaw sa kangitgit. Ang kahayag nagrepresent na sa kamaayo sa kinabuhi, maayong dalan sa kinabuhi ug ang kining darkness niya naghisgot na sa kanang kalautan sa kinabuhi sa kalag. Mao na ang buti pasabot sa lakton nga pagkasulti. Nya si Kristo ang maayong ang kahayag sa kalibutan. So kining Kristo nga kahayag mao man ni ang ulo sa simbahan. Ang simbahan mamangilawa, iyang lawas, Kolosas 1:18. Paunang ang kahayag nga maong simbahan, nidanag dito sa darkness, nidanag dito sa mga dili Kristiyano. Unya sayop na. Karon kay naman ay culmination, ana man na ang kanana, mura man tawag kaning kwanpod. Kung interreligious dialogue nga dokumento para sa mga dili Kristiyano, ang ikadahang dokumento ana para sa kining kwan Brad Kadigal, Brad Bitonyo kanang sa Protestante, unsa nga dokumento gani Brad Dix? Ecumenism. Ecumenism lagi unsa gani sa Latina? Mao na gitawag ecumenism, no? Kanang gitawag og dokumento sa kaning para pag hisgot-hisgot nato o paghugoy-hugoy nato sa mga gitawag og Kristiyano apan dili Katoliko. Wala man nga dokumento ug wala gidawat sa mga traditionalist. Mao na nga suko sila o nangutra sila katong gidala ang pagano nga mga tao Brad Bitonyo, mga kaigsunan dito sa Vatican, di asawanan sa Vatican, sa garden o Vatican man siguro na dito sa gawas. Unya gitabangan pag pakita pa mga kardinal nga nagpasan atong murabag kanang gitawag og dayunganan sa na dito ang Pachamama. Unsay sulti nila? Nagbetrayal na ang Papa. Mao nang giingon nila sa to, kung ang shepherd magbalantay mahimo ng mukaon, mahimo ng wolves, muunay nagkaon sa iyang flock, sa iyang mga tumutuo, ang unang depensa sa to, tuno According to the Pastor Eternus document. Okay, naano na siya. Gingon dito nga, if the shepherd become a wolves, the first duty of the people is to defend itself. Mo depensa sila. Pero ang pangutana, kanus aman nahimong wolves ang ato ang Santo Papa. Mabitaw lang ang pangutanan ako ang argumento, asa may dokumento nga ang Papa nagrekomenda na nga nanatay bagong Dios ang Pachamama, asa man. Wala man, giwilka man lang to sila, agi gesture. Kay sila bayang niya to sa Amazonian tribes. Gidala sila. Ang tawag ana siya, dili nang ingon nga gitawag og betrayal nga, galisdan na nato itong pagtuo ni adapt na tag mga paganismo. Wala. We still Catholic. Matod pa sa theology, sa Vatican II, matured na ta. Kung matured na ang usa ka tawo, wala na kay fair, kanang kahadlok, fair, nga kaning kuan, nga kaning fair ba, nga dili ng fair nga, F-E-R, if kanang pamasahe, fair ba nga kanang kahadlok ba, kahadlok, kanang E-A-R, manang fair, kahadlok. Kay matsud naman kasi pagtuo, nganong madlok pa man ka nga mosulod ang Muslim nimo, walihan kag Muslim, malawalihan kog laing pagtuo, matsud ka naman kay balo naman kamistan. And that is the thinking of Vatican II. Nga 200 pila na ta ka years karon.
Dapat mag-maturity na ta. Mabitaw na nga nangahawag ng atong simbahan, magtuon ta sa atong doktrina. Oh. So, mao na diha. So, nahadlok man sila kay ang ilang pagtanaw ato, betrayal kuno to. Dili, that is a gesture o Vatican to. Pero pag ampo ato, nagampo ang Amazonian sa ilang prayer as pagan, nagampo man po tag Trinitarian na may dokumento ana. So, ulat na to gikuan. So may inculturate data. Oh, ang tawag na enculturization. Mao nang ingon ni San Pablo, nabanay verse, nakalimot ko sa verse. When I go to Rome, I am a Romans. Unsay pasabot ni San Pablo? Niadto kung ako mo adto sa Roma, Romanhon sa bako. Unsay pasabot niya? Nakipaghugoy-hugoy siya dito, pero doon na siya gidugang aron makabig ko ang pipila kanila. Not by coercion, but by pakikisama. Dili ng pugso nimo, imo lang ipakita what is the difference between the religion of pagan and the Roman Catholic Christian. So they were amazed sa atong doktrina. So because of that, the light of the world, Jesus Christ, because conversion is not ours, but conversion is i-act or kining gitawag o kining buhat sa Holy Spirit. So ang ato lang, ipakita lang na to sa mga si Kristo nakigugihugod po sa mga gitawag makasasala. Kay mao man na ang buhat sa ulo, mao po ang lawas. Lawas man ta ni Kristo, the mystical body of Christ man ta. Yang anong malahi man ta sa ulo. That's why in adjournamento, ang dokumentong adjournamento nga gibuhian ni Pope Saint 23rd, Pope John 23rd. sent na siya, no? So, ang ingon niya adjournamento, assist, no? I-assist ang simbahan or another term sana is open the window of the church. Kay kaniya to, ang window sa simbahan, Brad Bitonyo, mga kaigsunan, nanirado, oy! Unya, nagsigilag bantay ang simbahan, kinsa ning masupak, atong i-condemn. Sa to, antagonistic ayog dating. Anay man guna biyang gi-counter man guna sa mga traditionalist nga mga extreme bugod. Kaya nang, ang kanang adjournamento nga document kanang mingon diya nga, let us open the door widely and let air press enter. Ang ilagikot man guna katuganin si Pope Leo XIII nga hinimatay siya during sa pagmisa niya. Pag nakulap siya, may dool daw si Satan sa tabernacle, miingon daw dito si Satan kan Jesus Christ, I will destroy your church. Miingon daw si Jesus Christ na, Mga question. no, you cannot destroy my church because my church is belong to me. Say punto. Ang Punto. nga katong gingon niya ba nga, let us open the door widely and let air press enter. Miingon man daw dito si kuan nga Pope Leo XIII nga the smoke of Satan enter into the church o dili daw air press ang misulod. So mao na daw ni ang atong Well, that is only allegation, no? Allegation. Because every person has entitled to their opinion. Bantayan ka na to. Okay. Ilan ang gigamit? Kana man kong istorya ni Brad Cadigal, Brad Bitonyo, mga kaigsunan. Mao na ang na-compose ang Prayer of St. Michael the Archangel. Mao na siya kay ang istorya ni Ana, direktahon na to, nadungog na ni Pope nga nag-istorya ang Yawa ug si Kristo dito sa altar. Nga ningon si Satanas nga gubon ako imong simbahan. Nga ningon si Kristo nga you cannot destroy my church. Ana daw kuno ha kay ay istorya man ni. Wala si buhay. Nya ang nadungog lang niya nag-istorya ang Yawa nya nangayo daw ang Yawa og how many years? 100 years maguba iyang simbahan. Nangay permiso. So dili maguba ang simbahan pero makasulod jud daw siya. Nana mo nang gi-compose kuno na ang St. Michael the Archangel nga misa. Prayer, no? Mao na nang ningon daw si St. Leo XIII. Leo XIII, Saint na ba na siya? Pope Leo XIII wala pa. Wala pa, no? Ningon siya nga the smoke of Satan enter to the Catholic Church. Anto ba na simple kayo? Karon pa day mo highlight ninyo. Dugay naman na nitabo. Wala pa sa St. Leo ni Suda si Satanas. Dusi pa lang ang simbahan. Asa ni sulod si Satanas? Si Judas. Lagi. Yang anong i-highlight man ang kang St. Leo? Nga dugay naman ni sulod si Judas. Satanas. Gigamit man to. Karon dako na ang simbahan, dagan ng Judas. Nya karon pa sila mo highlight niya na aron lang yun makakabig. Aron madawat lang yun ang Vaticano. That is the intention. That was the intention. Papila ka mga ingon ana nga ni gamit. Well, ganting nga meeting ngayon ana. Ambot may pasabot, naguba ng simbahan. Okay, ganting nga ni sulod si Satanas. Ingnon na to.
Kay pag-ingog adjournamento ni open wide ni sud si Satanas. Ang pangutana, naguba ba ang simbahan? If that is so, failure si Kristo. Even the gates of hell shall not prevail against my church. Bisan ang gahaan sa kamatayon, ingon siya, ikaw si Pedro, o sa ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong simbahan. O bisan pa ang ganghaan sa Hades, kamatayon, dili makapaundang ni ini. Nya ni sulod si Satanas na undang. Wala. Ang klarong istorya diha, asa gani ang iya sa Dios, tuas si Satanas magsunod-sunod. Kaya kinsa may musunod-sunod ang simbahan ni Satanas ng daan nga iya naman na. Ana lang ang simple nga tubag, ana. Di cannot fool me kung makikpagkuan sila sa to, ano? So, but dili murag imo ang programa hilom-hilom ng kada mag-exam ta karon taw. Ang atong mga pangutana, Brad Janjo, na naman nagkatubag sa atong diskusyon. Kay mga definition of terms ang ipangutana, ako itong i-forward si mo, ha. Diha sa imong pagtubag, og salamat po sa atong kauban. Ni palawom ang mga pangutana, gyud, no? Okay. Gikan gid sa kontra. Dito naman kan ato lang ikuan ba dito na siya naguban-uban. Mo nya mangutanan po siya sa kuha. Tubag na ko. Karong gipangutana nang mingo siya man po niingon si Berkadigal mapingon mabugati mo may rason imo Brajan bugati mo rason. Dito naman ko wala mito katong gipangutanan nako sa nga nga brother naaman diha god sa Lucas 22:32 nga si Kristo iyang gipasaligan si Pedro nga siya magampo aron malig-on sa pagtunya nganong unsa naman noon ni karon nga ang nga wa naman noon napildi naman noon sa nga ang tubag nila di man ako madawat nga si Pedro naman daw toy gisultihan ni Kristo wa man dilabot si Pope Francis ato dito lihok ang ako una nga sa ato pa nabakako na si Kristo katong miingon siya nga ubanan niya kanunay dito nga human ato undang among diskusyon ninay nako kanang si Pedro la ang giingnan. Giingnan nga. Kaya ingon la si Pedro man daw to way labot daw si Pope Francis. Kanang Lucas 22:32 akong gamit ba pangutanga nga teksto agi pangutana sa ila. Kay matud pa niya wala na may santo papa karon. Nya si Kristo miampo man kang Pedro nga ingon sa Pedro ako magampo kanimo aron malig-on ang imong pagtuo. Kay nikalig-on sa imong pagtuo, lig-onon mo sab ang akong katawhan. Karon sa isyu? Ang ilang isyu, si Pedro raman daw to'y giampo. Wala day labot si Pope Francis ato. Sumala sa mga teksto. So kanang pag-ingon nga walay Santo Papa, murag dili na siya katuohan tungod kay ang pagka-Santo Papa lingkuranan man na. Mura bag presidente sa Pilipinas mamatay pero ang lingkuranan pagka-presidente permanente na siya magpabilin. Murag inani ba? Ang pagtudlo kang San Pedro ni Kristo, wa nagpasabot nga diha lang kutob sa iya ha. So ang ilang gusto ipasabot dito lang kang Pedro. After that wala na. Mo na usa ka punto diha nga dili maayo. Dili na madawat. Daghan na kayong Santo Papa nga mga badlunganon sa kasaysayan simbahan ba. Pero way katilingban ngingon nga dili ka Santo Papa. Nganong karon lang. Ang makadeklarar po og Santo Papa Janjo na ang kanang mga College of Cardinals. Yes, mabitan na mga CD Bacantes. Sila magbuot. Wala may cardinal bisag isa ka buok nila. Dili man sila bantay pag-ayo kita mga Catholic Wittenberg or apologists ang ato ang bantayan ang tingog sa simbahan magisterium. Unya nay dili magisterium mutuo lagi ning uban. Kay wa man kay balo mao nay ato ang idoktrina sa ilaha. Mutuo lang ta kung magisterium ang mo-pronounce. Pero miingon lang gani, si so-and-so, si Father Mauni Mauna, opinion ra na niya. Kay ang final o kining gitawag o dunag official nga panudlo, ang magisterium man. Ingon sila, dili pwede kanang alain nga misa daw, Bitonyo. Ingon sila, kay kanikaron dila dawaton. Pero na ako'y dokumento, si Pope Pius XII, nag-allow siya vernacular mass. Basahan na to ha. The use of vernacular mass. The permission of the use of vernacular mass as part of the mass had been granted occasion long before the papacy of Pope Pius XII. Unya Batikan to ba din na si Pius XII? Buwan man na. No, gigrant niya ang vernacular mass, meaning dili Latin. Sa iyang panahon, gigrant niya.
Nyamingon sila dili yun pwede ang dili Latin. Wala sila makabasa na yan eh. Padayon ta. Including in 1906, Pope Pius X. Ang iyang gi-allow dito, part of Yugoslavia. Benedict XV in 1920, Croatian and Slovian and Czech Republic. Yalaw niya ang mga misa nga inato nga misa. Pope Pius XI in 1912, Bavarian Mass. Mga dili man na Latin. Kanya ingon nila dili pwede kung dili Latin, dili valid. Ngano man ang valid man na? Because that is the gahom sa Santo Papa. Nga kini siya sa panahon pa ni 1517 ni Pope Pius V, dili ni pwede. Kay naay ko primum. Pero wa naman siya, ang sunod nga Santo Papa ni alaw. Tungod kay naa siya ay gitawag lehitimong kagahom. O naaman sa mediator de daan, mao nang gialaw ni wa pa na sa mediator de, dili ni mahitabo. Okay? Mao na ibantayan nato. Mao na giingon din nga panahon pa ni Pope Pius XII, naanay mga gitawag misa nga kining gitawag dili Latin. Gibutang gyud do. Though insisting of primacy of Latin in the liturgy of the Western Church, Mediator Dei, balik ko na po nako, paragraph 60, katong gibasa na ko ganiha. Pius approved the use of vernacular in the ritual for the sacrament of rites outside the Mass. Nitugot siya. Katong Mediator Dei. Unya, naimingon karon basta dili Latin o sa to Brad Bitonyo? Dili daw balik? Invalid niya. Misa nga dili Latin niya siyawa. Grabe kayo yan, siyawa. Kintugot ka ni. Ang ilang grabe nga, ang ilang grabe nga paghukom sa ato ang misa karon, no? Pero hinumduman nato nga ang unang santos nga misa nga gibuhat ni Kristo maong katapusang panihapon, ang gigamit nga pinulongan ni Kristo dili man Latin. Aramaic man. Correct. Aramaic kay mao maihang native tongue. Sa ato pa invalid do. Mao bitan akong pangutana. Dili pwede. Mao bitan akong pangutana sila, invalid to. Nya dagay mo insist. Dili nila matubag na. Kadaghan na po ko nakatubang nila na. Sa wala pa po ng Latin putil kanang Tridentine Latin Mass, doon na naman nag-exist nga mga misa katong Maronite rites. Nana, daghan kay na. Katong gitawag na to Syrian rite. Daghan kay na. Malabar rite. Dili man na sila mga Latin nga misa. Pero valid na nga misa. Pero valid ba na? Valid na nga misa kanang Ukrainian rites. Kanang gihisgutan nimo kanang kuan. Dili na Latin. O kung maingon sila nga Latin lang gyud ang valid nga misa, so dili to valid. Na-invalid ni ang founder. Na-invalid ang simbahan kaniadto sa dili. Ang si Kristo mo ay nangunay sa misa nga kuano? Mao ganina og dili gyud natutun-an Barbitonyo sila ang tuhuan nato. Makaingon siya sa tinuod kay gamitan man pug kag mga dokumento. Mao na nga aton tubag po dokumento sa muragod sa uban nga mo gamit sa dokumento nato putol-putol. Incomplete. Mao na diha lisod na siya. Lisod na mga kaigsunan. So unsa pa'y pangutana diha nga kining kuan? Unsa pa ba? Kana raman siguro ang pinakakuan nila, no? Kana lang ang pinakakuan. Ato lang ipasabot nga wala nagpasabot nga kay in English binisaya dili na siya valid kay klaro aton gibasa sa Mediator Dei. Dokumento na sa Vatican I. Kang ilang aligasyon manggod, ang ilahang claim Brad Bitonyo mga kaigsunan. Kining kuan ra gyud, ang ilang dawaton nga dokumento Vatican I ra gyud. Mao nang wa gyud ko mobasa og unag Vatican II. Kay i-reject man na nila diretso, kay sinulat ko na og mga liberal, nya ang liberal ang mindset na nila mga heretics. Heretics daw ning Vaticano II karon, mao bitaw ni hiwalay sila. Mao nang nigamit kog dokumento Vatican I para ang makaingon sila nga naman sa atong dokumento. Nga pwede man di ay ang misa nga dili Latin. So buti pasabot mga kaigsunan, kung maminaw lang ta nini mga tao banking system, ang but na ko'y pasabot aning banking system, kada bitang manghakot lag tao para na suporta sila. Nya mawa na ng mga tao musimba diya sa panabo diya sa Santo Niño kung sa pala. Og dito na sa ilaha og way mo pasabot ana. So
So, ang tuyo nila dili maayong balita, maayong pangita. Sinabi mo pa. Ay, sorry. Ano So, maigsoon dili, nga. dili na na, Oo, dili atong na na. bantayan Balik na ta to. sa simbahan. Bantayan na to atong pagtuo. Kay mo na diha kung dili lagi ka magtuon, mo nagiingon ko. Ibalik na to sa ila. Kung ang magbalantay mahimo ng Okay, Kung- shout out sa kuan bro niya, mga pangutana na to. Akong O sige, cellphone shout na out bilin kay ba wa ko kaila sila. Si kinsa Brad si Dale Sarmiento mayong hapon Brad, lalaki na siya. Nga shout out sa imo ha o sa imong pamilya diha o mayong gabi no sa kuan nagtakil ta diri og kining concept sa Novus Ordo og atong gitan-aw ang kining Latin Mass. Ang Latin Mass wala problema. That is the treasure of our church. Wala na biyae. Okay? Pero ang simbahan nag-promote pod og New Order of the Mass. Mao nang gitawag NOM. In short, NOM. Ang NOM stands for Novus Ordo Missae. Missae in Latin. Novus Ordo Missae. Bag-ong hanay sa misa. No? Bagong hanay. Dili kay lain na ni nga misa. Wa man mausab na. Ikaduha, kanang gingon nila nga na protestantize daw nga atong misa, Brad Bitonyo, mga kaigsoon, di na tinuod. Nga naman, mangutana ta, ang misa ba sa dili katoliko, nito o ba sila og real presence? Wala. Wala. Paano maingnon nga ang pareha sa katoliko nga kita, bisag Novus Ordo nga misa ni siya, nagtuo manghapon ta nga lawas na nga real ni Kristo. Asa may kapariha diha? Wala, di ka na pariha. Mo nagingon externally, tan-aw ni may externally mo nagpariha. Kana sila misa, napot sila pare, magsutana pod. But essentially difference. Mo na kulang sa uban. So what is the external and essential? Ang essential may importante sa atong pagtuo. Kaya ang essential sa atong pagtuo, lawas na ni Kristo. Ang ilahang pagtuo dito, simbolo lang na ni Kristo sa iyang lawas. Nganong mingon man sila protestante atong misa? Nagtuo na ba ta nga simbolo na, nagtudlo na ba ang Vaticano II nga simbolo na lang ng atong human sa konsagrahe sa pari ng hostia? Ana na ba atong pagtuo? Wa man na mausab. Mao na ibantayanan nato mga kaigsuonan. Tanawa ang langit nagsige na hinuonog pakita nga real diya sa misa sa Novus Ordo sa Argentina nagpakita Novus Ordo nga misa nahimog yung nagdugo ang misa. Ngano man na? Ang Eucharistia. Oh, ang Eucharistia daghan na kayo. Lawas ni Kristo. Oh, na kuan sa Argentina na itabo. Napatoy isa, di na ako ma-recall pero akong makuwento sa nga lugar. Pulan. Sa Pulan, ikaduha, nahimog yung lawas ni Kristo. Ngano man na? Tungod kay ang langit, nakakita na nga daghan na dili mo tuwa. Sa Korea. Ako ra po na, Sa pamalandong. Sa Korea na po. Sa Korea, naapod. Oh, Novus Ordo man na nga misa. Og dili pa na tinuod, ganun nagmilagro man na. Sa bagay, di na ta matingala, ana. Ako, makakita ko siguro sa aktual, matingala pa ko. Pero nana atong pagtuo, nga lawas yun, nabisag di na mo dugo. Siguro, gipakita lang sa langit, kinaga na kayo, sulod og ranking pag yun sa simbahan, nga dili na mo dawat, kay protestante na ni nga misa. Mao na siguro, nagmilagro ang Diyos. Diha sa katapusang panihapon, Brad Janjo na, Mm. Brad, sa pagbuhat ni Kristo niya ng unang santos nga misa, nga mong katapusang panihapon, naitulo ka trans nga nahitabo diha sa konsagrasyon, no? Transfiguration, transformation, o transubstantiation. Correct. Mao na nga naagyod si Kristo pag ingon niya, Mas mayo ganang this ipasabot is my body, lawas Usa ng gina mga ni Kristo. gipangkuan mo, maro magbasik transportation na. Ipasabot na brother. Transubstantiation, ang substansya, ang Shout out sa di Okay. pa ka padayon Brad Bitonyo. Shout out kang Earls Godoy. Good evening mga bro. Matud pa niya. Og sa imong pamilya Brad Sister Earl Godoy. Earls Godoy. Oh, so salamat Ersi kayo Godoy sa na. inyong watching. Si padayon Brad Bitonyo unsa tong upat ka trans? Tulo, Tulo, sige. Trans, no? Transubstantiation, transfiguration, o transformation. Sige, pasabot na to na kay basig. Ang transubstantiation nga nahitabo sa misa, nga ang substansya, ang pan tinuod ang atong gikaon. Hostia.
Pero ang substansya mao si Kristo. Correct. Ang iyang pagka-Dios, ang iyang divinity Nana nga niya. gipaambit sa iyang simbahan nga iyang ipakaon ang iyang lawas. Correct. Mao na nga si Kristo ni ambit sa atong pagkatao nga mao iyang gigamit nga gihalad sa krus, ni paambit pud siya sa iyang pagkabalaan sa iyang divinity diha sa pag-usab sa pan ngadto sa iyang lawas aron ang matag sakop sa iyang simbahan aron kini makakaon og mahimong lawas nga motapot og moabot sa atong kaugalingon. Ningon si Jesus diha sa ebanghelyo, ako nagatuktok sa inyong mga pultahan ang kadtong moabli adto ako mopuyo niya. Mao na nga diha sa substantiation, ang substansya sa Kristo nga hostia o si Kristo mismo nga mao nang hostia ni ana sa atong lawas. Correct. Mao man gani nga di taangay nga mokalawat kung dili tatakos mokalawat tungod kay makasala man tagdugang kay atong gipakalawat ang Ginoo nga dili tatakos. Mao na ang transubstantiation. Transformation, hostia na pan pero giusab na ngadto kang lawas ni Kristo ug si Kristo mismo kay ningon man siya mao ni akong lawas. Correct. Mao na siya mga igsoon. Sakto, duha, ikaduha na. So, substantiation, transformation, transfiguration. Nga ang hostia, ang pan, niingon si Kristo mao ni akong lawas. Wa mingon ang Ginoo nga mao ni ang simbolo sa akong lawas. Wala, niingon siya nga mao ni akong lawas. Meaning, ang blood and wine becomes real Christ. Nahimong Kristo. Nga mao'y iyang gipaambit ang iyang pagka-divinity, ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagka-Diyos, gipaambit diha sa iyang simbahan, aron kita usab, sa dihang gipartake na to si Kristo, at nung gikaon ng lawas o dugo sa Ginoo, aron ta mahimong nakabenepisyo gyud sa grasya sa kalawasan nga mao mismo si Kristo. Mo transfigure jud tabrad kadang sa 1:54 nga mingon si Kristo ang mukaon sa akong unod nga maong pan diin banhawon ko sa katapusang adlaw ug atakan ko sa kinabuhing dayon. Katapusan mo nang transfiguration. Mao na atong assurance. Assurance. Unya katong dili mo tuo gihulagway sa tulo ka size. 6:6. John chapter 6 verse 66. Katong wala mo rawat nga sa maong pagtulunan ni Kristo niya nang Eucharistia, namiya sila kang Kristo. Mga 666. So figurative na no, numero siyawa. Kadtong ni biya na sa Eucharistia, ni biya na sa Santos nga misa. Okay. Napog ko'y basahon para matiwasay ta. Kana bitong nagreklamo sila nga kining dapat sa mukalawat sa ba ra gyud. Oo. Unya nganong karon sa kamot na? Kamot na, pwede Basahon kamot. na to ang dokumento sa kitawag Redemptionis Sacramentum number 92. Unsa may giingon din Kay dokumento por dokumento ta kay bersikulo laway kapitulo dila ta dili pwede. Unsa man ang kuan mahitungod na sa manner sa pagkalawat. Kay mingon naman ning mga traditionalist nga dili pwede nang kuan lang sa kamot, no? Unsa may giingon din sa Redemptionis Sacramentum sa number 92. Atong basahon na. Atong kadalion lang. 92. Ingon din Although each faithful always has the right to receive Holy Communion in the tongue. Ba. Naa daw katungod ang mga faithful. Giingon padayon ta. At his choice sa iyang pagpili. No? If any communicant, meaning kita, should wish to receive the sacrament in the hand, in the area where the bishops conference were in the recognition, meaning recognize ni tugot, Latin mga recognition, of the apostolic see has given permission, the sacred host is to be administered to him. Nitugot man ang atong bishop nga dawaton sa kamot. Okay ra. Ang norm is sa baba. Pero with pagtugot sa bishop nga dawaton sa kamot, with that choice sa mga lawatay, pwede siya. Gingon din no? However, aton ipasabot, special care should be taken to ensure that the host is consumed by the communicant in the presence of the minister. Kaya na may dalahon ko nimo on mag anting-anting ikwan sa manok, dili kalawaton mo nang bantayan, special care ang boti pasabot, no? So that no one can goes away as
carrying the Eucharist species in the hands. Aron dili mayaga-yagaan. Mao na nakita sa simbahan. If there is the risk of profanation, the Holy Communion should not be given in the hands of the faithful. Kung makita nga mura og dili man niya ni kaunon, kay himuon lang niya dagon, himuon niya panambal, iso niya sa bulsa, dili pwede na. Karon ang ilang contention diara, beyond that sa document, ningon sila, kanang mga gagmay ngumho, si Kristo man gihapon na. Articles. Unya ang mga Katoliko karon nga nidawat sa kuan, out of ignorance, ipagpag man daw na, Brad Bitonyo. Pwede. Oh. Kaunon dyan na siya. O mo nang gidi ayawan nila ng pagdawat sa kamot. Ang tubag na aoy, special care. Sa ato pa, kanang mga tawhana out of innocent lang na. Lahi man gunang sa kuha, ako na ibawan, Brad Bitonyo, may pagka-legalistic po ning utok na ko ba, lahi ko na lang innocent o ignorant. That ignorant, I know the law, but I ignore it. Nasayod ko sa balahod, pero i-ignore na ko. Pero mingon daw kag inosente wa masayod. No, gamit ko na ko. Sa Bradjan, indult ka ng sa kamot. O na mo ganini, gitugot ni siya. Enrolled, gitugot ba? Mao na yung dokumento, ana, kani atong gigamit. Pero, kung mudawat ka sa kamot, with special care, nga kung makakita kag may mga mumho puti-puti, ayaw, ipagpag ka si Kristo na. Mabitaw na, ang analohiya na ko niya na, real presence kaya po na ni Kristo, sama ba og salamin, nga buo, makagay, tanawa ang pieces, ana, tanawa, di ba, kagay bago ni mong naong nga, buo man sad? Sa pieces nga salamin, tama dili. Mausad na bisag gagmayng Eucharistia nga consecrated host, si Kristo buo gihapon na. Mao na nga dili special care imog yun ang kaunon. Kung mudawat ka sa kamot, dili kay pakakita nimong puti, hala pagpag kay masak religious na out of innocent sa imong pagkatao. So wala magtuo ang simbahan nga walay special care. Okay, shout out na to, Brad John. Shout out lang no sa atong mga salamat day sa mga nagtan-aw na to karon kay itong last wala man gud no. O karon daghang kay salamat mayong gabi kaninyo mga brad. Sila basahon sa nako ha. Pagkanindot paminawon sa kamatuoran. Salamat brad John Juna. John Juna. Ang akong spelling sa John for God who loves the world. Pero okay na kay masabot ng Japon. Ang akong Diona D-I-O-N-A. Pero okay na. Sa imong pagbisita. Mayong shout out na to kang Ariel Anserto Batonado Mamada. Mayong gabi kanimo bro Ariel og sa imong pamilya. God bless sa imo og salamat po kang gwapo ba Brad? Barangay San Pedro. Yagaon mo ko sahay. So naa na lang tay 5 ka minutos mga kaigsuonan. So I hope nga ako napasabot na 15 minutes taas kayo na. Brad Kadigal, makisig na kay kadugang. Kay gidara, bitaw na ko niya. Kuan mo sabay ko nimo dito. Adi, manihapon pa man taon na. Adi, dito. Okay. Wala na ko'y kadugang, Bradjan. Ako lang, aging pangutana lang yapon. Pangutana. Kay kini man gud siya nagkuan dito. Ako tiktubag. Mga baba sa tumaig. Sige, Brad Kadigal. Kutob ra pod mga kaigsunan og Brad Kadigal, ako ra pong in my humble kuan ba nga dili na ko matubag biya tanan. Kay tao ra biya ta. Pero wa nagpasabot nga ang simbahan walay tubag ni ana. So kutob lang sa akong matubag, Brad. Okay. Kini manggol kasagaran. Di ba tama man Brad? Masugatan kay listen mo kayo consider na kayo ta ba? Pangutana sa atong mga igsoon Bradjan. Kay kinalang gid pangutana. Kining issue may tungod sa kanang et pro multis og et pro vobis. Ang isa daw sa invalid Brad Bitonyo mga kaigsunan kay giusab na kano kay sa Vatican I pro multis man na in English Latin man guna for many lang. Karon pag-abot na sa Vatican II pro unibus naman. Unsa man ang pro unibus? For all na. So nasayop na pud ang misa. Adto baga na simple kayo. Kanang pro multis mo tong sa Coprimom, document sa kay doctrinal emphasis kana. Kay dili tanan ni dawat sa kining gitawag o kaluwasan ni Kristo sa cross. Dili tanan ni appreciate ni ana. Okay? 5 minutes. Mao na siya mga kaigsunan. Pero ang simbahan karon gibalik niya sa biblical. Nga ang Dios will niya o kabubuton niya nga maluwas unta ang tanan. Bersikulo 1 Timoteo 2:4.
Mao na ang kamatayon ni Kristo para to sa tanan way gipihig ato. Pero dili tanan nga modawat ni ato. But still ang Dios naninguha ug bisan pagani sa misa sa Nobus Ordo ang tanan unta makadangat sa kaluwasan. Mao man way sa Ginoo. Oh. Mao man na nya nganong musupak man ta nga katong promultis nga para sa tanan doctrinal emphasis man to kay ang mga reformers dili man modawat God. Niana. So, shout out dai kan Joseph Garcia Haspe, no? Maayong gabi si Brad Joseph, maayong gabi mga Brad, listening here from Dunya Asuncion. Oy, Brad Joseph, ayos ha. Oh, kita na nimo ko ha. Oh, artista na ni. sorry. Joke lang to, joke. Kini si Brad Haspe, worker po ni sa Saint Joseph Paris, bata-bata ni Father Bong Dublan. May gabi ka nimo Brad. O akong ihatag na siguro. Sige, napay gamay. Importante ipahibalo Brad. Kay 5 minutes na lang karon baya magsaulog ta sa tong jubilee year ni Senyor San Jose ang simbana. Unya ang simbahan doon na siya mga gitanyag nga mga plenary indulgence. Nya kabalo naman ta siguro sa mga proseso o palakaw ng plenary indulgence. Dili nato ni siya kanang og sakwan pa palabyon nga kay gayunan ka nga diin makaangkon kita ining gitawag natong plenary indulgence kasi Pope Francis atong mahal nga Santo Papa diin nagpakanaog siya nga doon natay jubilee year ni San Jose ang gitawag natong amahan sa atong Ginoong Kristo, foster father sa atong Ginoong Kristo nga mo sa ulog ta ning tuiga karon. So iabil gyud nato ning kahigayunan nya plenary indulgence baya ni siya igsoon. Mo ning importante kayo. Daghang salamat at ihatag sa atong angkorman si Brad Bitonyo. Okay, salamat kayo sa atong mga bisita karong gabi una. Og Brad Janjo na last parting words nimo.